Hello guys! For today's video is kahapon pa to nangyayari sa bahay guys. Tinuturuan ko nga si Alea guys kung paano magsulat ng ABCD. So habang nagsusulat kami guys, maayos pa siya nagsusulat. Ayan. At ilang oras na nga kami dyan nag-study ay nung habang nagsusulat po siya ng letter C ay nagka-struggle po siya sa time na yan at nahihirapan po siyang isulat. So ayun na nga po, napalo ko na siya dyan sa time na yan. Ayan, umiiyak na siya. Kasi nga nahihirapan siya sa letter C. Tapos pinapaano ko naman sa kanya para masulat niya, para naman di siya masyadong mahirapan sa school, di siya mabuli kasi nga sobrang kulit niya sa loob ng room. Tapos hindi siya nakikinig kay teacher pag pinapabasa kasi nga hindi pa niya alam paano magbasa, paano magsulat. So ayun nga guys, pinupukusan ko siya kung paano magsulat guys. Ayan, umiiyak na talaga siya dahil ilang oras na kami nag-umpisa kami niyan guys, alas 7 ng umaga, natapos kami alas 12 na ng tanghali. So ayun guys, habang tinuturuan ko siya, sinasabi ko sa kanya na ako dati walang nagtuturo sa akin paano magsulat ng pangalan ko, walang nagtuturo sa akin kung paano isulat yung ABCD, walang nagtuturo sa akin kung paano magbasa ng abakada. Kusa akong nag-i-study dati guys, grade 1 ako. Lagi ko sinasabi sa kanya na swerte-swerte mo nga kasi may mama kang magtuturo. Ako nga dati walang nagtuturo sa akin kasi malayo ako sa mama ko. Tapos ikaw ganyan ka, tuturuan ka, hindi ka pa makikinig, magsigi ka pang iyak. Kung hindi mo alam, edi magtanong ka. Siya kasi guys, pag nagsusulat na kami, kahit tinuturuan ko na siya, unahin niya muna yung iyak niya bago pa siya magsulat. Tapos pag nabugbog ko na siya guys, pag napalo ko na siya, napalo na yung kamay niya, kahit saan ko na napapalo dahil sa sobrang inis ko, saka pa siya magsusulat ng maayos. Tapos titingnan ka sa mata na parang siya pa yung galit imbis ikaw yung nahihirapan magturo sa kanya. Diba? Sinong hindi mainis? So ayan, umiiyak na naman siya, kamot sa ulo, kamot dito, kamot doon, bura dito, bura doon. Yan ginagawa niya. Kaya tinuturuan ko talaga siya kasi ayaw ko din na meron ako laging naririnig na yung anak mo makulit, ganto ganyan, yung anak mo sobrang kulit. Alam ko naman guys na makulit ang anak ko, pero parang masakit din sa dibdib mo ba na sabihin sa'yo na yung anak mo makulit na, hindi pa marunong magsulat, maganto ganyan. Diba masakit din sa atin mga nanay, lalo na alam mo naman na ganyan yung anak mo, tapos pagsabihan ka pa, tapos pa na maraming tao, diba? So ayun lang